Hindi talaga nakakasawa ang sariwang hangin na nagmula sa probinsya. Sa tuwing umaga ay gumigising si Rose para magtungo agad sa kubo na ginawa ng kaniyang daddy. Dala ni Rose ang tasa ng kape na tinimpla niya at ang plato na may laman na tinapay. Sa kubo lagi nag-aalmusal si Rose. Nakagawian na niya ito kasama si John na kaibigan niya. Alam mo, ang mga magulang natin kapag nag-aaway, nagbabati din agad. Nagsasayang lang sila ng energy, alam mo yun? Natawa naman doon si Jan at hinigop ang kape na dala niya kanina. Hindi na niya ito nilapag sa lamesa at sumandal na sa sandalan na upuan na gawa rin sa kawayan. Ganyan ang mga matatanda, Rose. Hindi talaga yan mawawala sa mga magkakaibigan. Sa taga na nilang magkakaibigan, tingnan mo. Hanggang ngayon hindi pa rin naghihiwalay. Kaya nga naging magkaibigan tayo, di ba? Kaya katulad nila, tatagal din ang pagkakaibigan natin. Right, Jan? Tumingin si Rose kay Jan at natigilan naman doon si Jan sa kanila pag-antasa ng kape sa lamesa saka tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Rose at ngumiti. Aba, syempre naman. Walang iwanan sa pamilyang ito, Rose. Kung sino man ang nakakalimot sa pagkakaibigan natin, malas na lang siya. Tumaas ang kaliwang kilay ni Rose at nag-cross arms na nakatingin kay Jan. Walang magiging malas kasi wala namang mangiiwan dyan. Maya-maya rin ay sabay na ang dalawa na bumalik sa kani-kanilang mga bahay para makapagpahinga. Nang malapit na sila sa bahay ni Rose ay nakarinig sila ng mga sigawan. Nagkatingin na naman ang dalawang magkaibigan doon at saka nagmadali na maglakad papunta sa kanilang mga magulang na nag-aaway na naman. Wow! Porket gumanda ang buhay mo? Nagdadamot ka na. Baka nagkakalimutan tayo dito. Ako lang naman ang dahilan bakit ka nandiyan sa posisyon mo ngayon. Wala kang utang na loob, Reyna! Galit na sabi ng mama ni Jan. Hawak ni Jan ang kamay ng kanyang ina habang ang kanyang papa ay nasa likuran nito at pinapakalma siya. So, sumbatan pala to ah. Sige, ikaw nag-umpisa kaya isusumbat ko na rin lahat ng naitulog ko sa pamilya mo. Sa lahat-lahat. Pagtulong ko sa pagpapatayo ng bahay nyo. Sa pagpapanganak dyan sa anak mo dahil sa mga pera na napag-ipunan mo noon. Itinaya mo sa sugal. Akala ko pa naman kapag dumating na sa buhay mo si Jan, hindi ka na magsusugal pero ano to Jessie? Nagsusugal ka na lang palagi. Maawa ka naman sana para na lang sa anak mo. Wala kang pakialam sa pamilya ko. Nagsusugal ako kasi kailangan ko makabawi pero wala eh. Malas talaga ako. Uutang lang naman ako, di ba? Bawal ba yun? Wala akong pakialam kung umutang ka sa akin. Ang akin lang sana, huwag mo nang idaan sa sugal naman. Hindi mo din lang naman nababawi lahat ng pera na tinaya mo eh. Concern lang ako sa'yo kasi kaibigan kita. Nahirapan na sa pagbubukid ng asawa mo tapos ikaw puro sugal ang inaatupag mo? Kaibigan kita, Jessie. Kaya ko to sinasabi sa'yo para sana maliwanagan ka. Masyado ka nang nalululong sa kakasugal na yan. Ayoko man sana sabihin sa'yo pero ayoko na. Pagod na ako magsabi sa'yo araw-araw. Hindi naman mapigilan ng mami ni Rose na maluha dahil sa mga mangyayari sa buhay nila. Tinuring na nila ang isa't isa bilang magkapatid pero mukhang hindi na kasi tama na lagi na lang sila nag-aaway. Hindi na healthy para sa dalawa na magsama at laging magkita. Ano? Manghihiwan ka? Tumatawa nang nakakaloka ang mama ni Jan at tinanggal ang pagkakahawak ni Jan sa kamay nito at lumapit sa mami ni Rose. Kalimutan mo ng lahat ng pinagsamahan natin. Magkalimutan na tayo. Kung yan ang gusto mo. Total diyan ka naman magaling. Ang mag-iwan sa ere. Nagawa mo na yun sa akin nun, di ba? Inaas mo pa nga ang boyfriend ko noon. Sa akin, di ba? At tingnan mo ngayong asawa mo na siya. Pero lahat ng kasalanan mo sa akin kinalimutan ko. Tinanggap kita kasi kaibigan kita. Mahal kita. Alam mo ba yun? Hindi na kita kaibigan ngayon. Tandaan mo yan. Magkalimutan na tayo kung yan ang gusto mo. Sawang-sawa na rin ako sa boses mo. Huwag ka mag-alala. Babayaran ko rin lahat ng utang ko sa'yo. Inalis ng mama ni Jan ang kwintas niya. Ang kwintas na yun ay simbolo ng matagal nilang pagkakaibigan ng mami ni Rose. Hinagis niya ito sa kung saan tsaka umalis. Napaupo naman kakaiyak ang mami ni Rose kaya agad itong dinaluhan ng daddy ni Rose at niyakap. Jan, tawag ni Rose sa takmang lalapit sana sa kaibigan pero biglang tumalikod si Jan at nagtungo sa bahay nila. Hindi alam ni Rose kung ano ang mararamdaman ng mga oras na iyon. Ngayon lang nila nalaman ni Jan na dating magkasintahan pala ang daddy ni Rose at ang mama ni Jan. Rose, tara na sa loob. Tawag ng dad ni Rose sa kanya at naglakad ang mga ito patungo sa bahay nila.
Naiwan naman na nakatayo si Rose at nakita ang kwintas na hinagis ng mama ni Jan. Pinulot niya ito at pinagmasdan. Maganda ito at ang pendant na nakalagay doon ay ang pangalan ng mami ni Rose. Samantalang sa kwintas naman ng mami ni Rose ay nakalagay ang pangalan ng mama ni Jan. Rose, magligpit ka na at aalis na tayo ngayon din. Nung gabing pagkatapos nila kumain ng dinner ay sinabi ito ng mami ni Rose. Gulat doon si Rose dahil napaaga ang kanilang alis. Akala niya ay katapusan na ng buwan pa sila lilipad papunta sa London pero napaaga ngayon. Habang nag-iimpake siya, may biglang kumatok sa labas ng bintana niya. Nang binuksan niya yon ay nakita niya si Jan na malungkot na nakatingin sa mga maleta ni Rose. Umiwas ng tingin si Rose kay Jan at saka naglakad at umupo sa dulo ng kama nito. Pumasok naman si Jan at sinara ang bintana ni Rose. Nakatingin pa rin ito sa mga gamit ni Rose at peke na napangiti. Akala ko ba walang iwanan? Bakit nag-iimpake ka na? Malungkot nitong sabi kay Rose. Bigla namang may luhang pumatak sa mga mata ni Rose nang marinig iyon. Ayaw naman talaga ni Rose na iwanan niya si Jan dito. Kung pwede nga na magpaiwan siya ay gagawin niya kaso kailangan din siya ng magulang niya. Sorry Jan. Ikaw pala ang malas sa atin, Rose. Okay lang naman namang iwan ka. At makakaalis na rin kayo, total si mama naman talaga ang nagpapaalis sa inyo. Para na rin magkaroon kami ng katahimikan. Ganon din kayo. Kasi lagi nila nag-aaway ang mga magulang natin. Patawad. Huwag mo nang isipin yon. Basta kung nasaan ka man pupunta, sana. At sana huwag mo nang isipin na naging magkaibigan tayo. Maghanap ka na ng mga bagong kaibigan mo doon. Lumapit si Jan kay Rose at niyakap. Kumalas din naman agad ito. Saya ka pa nila at aalis na sana bago tawagin siya ni Rose. Lumingon dito sa babae. Sa'yo na to. Nakita ko kanina. Kinuha ni Rose ang kwintas ng mama ni Jan at binigay sa lalaki. Napangiti doon si Jan at muling niyakap si Rose. May kinuha ulit si Rose sa table na nasa gilid ng kama niya at binigay iyon kay Jan. Isa itong box na naglalaman ng bracelet na may nakaukit na pangalan nilang dalawa ni Jan. Ingatan mo yan ah. Huwag mong iwawala yan. Iingatan ko to. Salamat dito. Mag-iingat ka doon. Patawad. At wala akong maibigay sa'yo. Nagdaan ng ilang taon. Nasa college na si Rose kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sa nagdaan na maraming taon, hindi pa rin nawala sa isip ng dalaga ang dating kaibigan na si John. Kumusta na kaya si John? Lagi pumapasok sa isip ni Rose ang dating magkaibigan o kaibigan na si John. Kumusta na kaya si John sa Pilipinas? Napabuntong hininga na lamang si Rose doon at nagpahinga na. Samantalang si John naman ay nasa Maynila na tumira dahil kinuha ito ng kaniyang tiyahin. Flashback. Alam mo, kung hindi ka rin pala mapapakinabangan, mas mabuti pa na umuwi ka na lang sa probinsya nyo. Bahala ka na sa buhay mo dyan. Dahil sa pagpapalayas ng tiyahin ni Jan sa kanya, nagtungo muli siya sa bahay nila sa probinsya pero wala na siyang naabutan doon. Dahil ang bahay nila ay kinuha na ng mga pinag-uutangan ng kanyang magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. Grabing buhay naman ito. Ma at pa. Bakit nyo ba ginawa sa akin to? Bakit hindi nyo man ako naisip? Sabi ni Jan sa puntod ng kanyang magulang. 18 years old si Jan nang magkasabay na namatay ang magulang niya dahil sa sakit at nang namatay ang mga ito, nagulat na lamang si Jan na baon na sila sa utang. At pati pala ang bahay at lupa nila ay ipinantaya ng magulang niya sa sugal. Ang daya nyo naman. Hindi kayo nagtira sa akin. Wala kayong tinira. End of flashback. Sa 5 years siyang nagtiis sa kaniyang tiyahin ay may naipon naman siyang pera kaya nagtayo siya ng maliit na bahay na sakto lamang sa kanya at nag-umpisa ng panibagong buhay. 2 bayan ang layo nito sa dati nilang tirahan. Bago pumunta si Jan sa bukid, napansin niya ang isang box sa kanyang cabinet at binuksan niya ito. Napangiti siya ng mapait habang pinagmamasdan ang kwintas at bracelet na nakalagay doon. Ang kwintas ng kanyang mama at ang bracelet na binigay ni Rose bago ito umalis. Hindi alam ni Jan kung saan lumipat sila Rose. Ayaw niya din naman na malaman pa. Kamusta na kaya siya? Tanong ni Jan sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng kabukiran at kabundukan. Nakaupo siya sa upuan na gawa sa kawayan at nagtayo siya ng kubo sa likuran ng kanyang bahay na pinatayo. Mas pinili talaga ni Jan na mapalapit sa bukid at mga bundok dahil mas napapanatag ang loob ng binata kapag nakikita ang magandang view. Mas payapa din kasi tingnan ng mga ito.
Mas lagi niya rin naaalala ang lahat ng nangyayari noong bata pa siya, kasama si Rose. Nandito ka lang pala pare. Kanina pa ako kumakatok sa bahay nyo. Reklamo na sabi ng kaibigan ni Jan na si Mike. Lumapit ito sa kaibigan at umupo sa tabi nito. Anong ginagawa mo dito? Bawal ka ba kamustahin? Tanong ni Mike at kumuha ng pagkain at nakalagay sa lamesa. Napansin nito ang box na katabi ng plato. Mukhang alam na ni Mike kung bakit nagdadrama ang kaibigan. Nag-relapse ka na naman yata dyan pare ko. Umiiling na sabi ni Mike kay Jan, tinignan lamang siya nito at ngumisi. Sa tingin mo ba nakalimutan ako ni Rose? Umiling naman si Mike doon. Bakit pa ba ako nagtatanong? Siyempre nakalimutan na ako nun. Bata pa kami nun at malamang marami ng kaibigan yun kung saan man siya pumunta. Tinaas na lamang ni Mike ang kanyang kilay at napabuntong hininga sa sinabi ng kaibigan. Alam mo pare, ang mga kababata natin, hindi tayo agad nakakalimutan ng mga yan. Lalo na kung malalim ang pinagsamahan nyo. Sabi mo nga di ba na magkaibigan ng mga magulang nyo noon? Ako kasi, hindi ko siya nakakalimutan pero ewan ko lang sa kanya. Malalaman natin yan kapag bumalik yun dito. Sumagi na rin sa isip ni Jan na baka nga bumalik si Rose dito sa probinsya pero hindi na siya umaasa doon. Nagpatuloy naman ang buhay ni Jan sa probinsya. Kinasal na si Mike at nagkaroon ng pamilya pero si Jan ay nanatili pa rin na single at masaya doon ang binata. Hindi alam ni Jan kung bakit ayaw niyang manligaw ng mga magagandang babae na nakatira sa probinsya nila. 37 years old na si Jan pero wala pa ring balak na magnobya man lang. I'm home! Sa 25 years na nanirahan sa London, isang beses o ilang beses na sumagi sa isip niya ang dating bahay nila sa probinsya ngunit hindi na alam ni Rose ang biyahe papunta sa probinsya pero may binigay naman na address ang kanyang mommy bago ito umalis sa London. Successful businesswoman na si Rose sa London. Nakapagpatayo na rin siya ng sariling bahay sa London at may negosyo pa rin siya doon. Ngayon ay gusto ni Rose na maka-experience ng bago. Naisip ng dalaga na mas maganda ito gawin dito sa Pilipinas. Dad, Mom, I'm planning to go back to the province. Simula ni Rose nang masundo niya ang parents niya sa airport. Napatingin sa kanyang magulang at napabuntong hininga na lamang. If want you sumama, go lang. Hindi na anak, sabi naman ng mom ni Rose. Gusto mo ba anak na ipag-drive kita? Tanong ng dad ni Rose pero agad na umiling si Rose doon. Alam naman niya ang pagbiyahe at alam niya ang address kaya si Rose na lang ang mag-isa na babalik sa probinsya. Kung saan-saan muna nagpunta ang tatlo at in-enjoy nila ang buhay sa Maynila bago mapagpasyahan ni Rose na pumunta sa probinsya. Sakay ang kanyang kotse ay maaga siyang nagbiyahe para maaga din siyang makarating doon. Mukhang uulan pa yata. Napasapo si Rose sa kanyang noo nang mapansin na kumukulimlim ang kalangitan. Nasa probinsya na siya at malapit ng magabi. Siguro ay 2 bayan na lamang ang layo niya sa dati niyang tirahan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan at ang lakas ng hangin. Padilim na rin ang padilim ang daan na tinatahak niya. Shit, bakit ngayon pa? Ang malas ko naman no. Bigla namang sumagi sa isip niya ang salitang malas. Natawa na lang siya sa naalala niya. Ang usapan nila ni Jan na kapag may isang nang iwan sa kanilang dalawa ay isang malas. Ngayon ay minamalas na talaga si Rose dahil malakas na ulan at hangin ang nag-welcome sa kanya dito sa probinsya. Pati pa naman dito Jan, dala-dala ko pa rin ang sinabi mong malas noon. Napapikit si Rose sa kanyang sinabi at yumuko sa manibela. Ang dilim na kasi at wala man lang dumadaan na kahit anong sasakyan para sana makahingi siya ng tulong. Dumaan ang 30 minutos na na-stranded siya sa pwesto niya. Anak ka ng pating! Halos mapatalon sa gulat si Rose nang may kumatok sa bintana ng kaniyang kotse. Nakakaputi ang lalaki at mukhang kakarating lang. May sinasabi ang lalaki sa labas pero hindi maintindihan ni Rose. Bubuksan ko ba to? Baka naman masamang tao to at may masamang balak sa akin. Ma'am, Dad, gusto ko pa bumabuhay na matagal. Kinurot ni Rose ang kaniyang daliri at nagdadalawang isip kung bubuksan niya ba ang bintana o hindi. Pero ayaw naman niya na ma-stuck sa ulanan nang tuluyan ng magpalipas na gabi dito, sa kalsada. Baka mas lalo siyang mapahamak kapag nanatili siya dito sa gilid ng kalsada. Sa huli, binuksan niya ng kaunti ang bintana at agad na dumantay ang mukha ni Rose, ang malakas na hangin at ang ulan galing sa labas. Miss, okay ka lang ba dyan? Magalang na sabi ni Jan kay Rose.
Hindi alam ni Jan na si Rose na kanyang kababata na pala ang kausap niya ngayon. May alam ka ba na malapit na hotel dito? Malayo ang mga hotel dito, miss. Sa lakas ng ulan ay baka hindi ka na rin makaabot doon. Kapag malakas ang ulan, panigurado na bahan na din sa kalsada. Pikit doon si Rose. Kung minamalas ka nga talaga. Bulong ni Rose sa sarili. Hindi naman iyon narinig ni Jan at nakatingin lamang kay Rose. May tutuluyan ka ba? Kung wala pa ay pwede ka naman sa bahay ko muna tumuloy. Nalaki ang mga mata ni Rose nang sabihin iyon ni Jan. Miss, kung ano man ang iniisip mo, mali ka. Wala akong ibang masamang balak. Ang gusto ko lang ay makatulong dahil mukhang kailangan mo. Mabuti akong tao. Maniwala ka sana. Baka kasi mapahama ka lang kapag nag-stay ka dito sa kalsada. Pinagdikit ni Rose ang kanyang mga labi at napapikit. Ano ba talaga? Stay or sasama sa lalaki? Tanong ni Rose sa kanyang isip pero sa huli, sumama na rin siya kay Jan dahil mukhang mapagkakatiwalaan naman ito. Mukha naman sigurong mabait ang lalaki. Sinara na ni Rose ang bintana at sinundan ang tricycle ng lalaki. Hindi naman kalayuan ang bahay ni Jan kaya nakarating din sila kaagad. Bumaba na si Jan ng tricycle at nagtungo sa bahay nito para kumuha ng payong. Nilapitan niya si Rose at kinatok ito. Miss, ito na yung payong. Huwag kang mag-alala. Wala masamang mangyayari sa'yo. Napangiti na sabi ni Jan sa dalaga. Kung may masama man na balak si Jan kay Rose ay alam ng dalaga kung paano protektahan ang sarili dahil nag-aral siya ng martial arts sa London. Pero malaki ang respeto ni Jan sa mga babae. Pumasok na si Jan sa loob ng bahay habang si Rose ay nasa labas pa rin ng bahay ni Jan. Nakatayo ito at pinagmamasdan ang mga galaw ni Jan na kumukuha ng tubig sa kusina at binigay iyon kay Rose. Agad naman na tinanggap ni Rose ang baso na may tubig. Nagdadalawang isip pa nga si Rose kung iinumin ba niya o hindi. Uulitin ko. Hindi ako masamang tao, miss. Malinis yan at wala akong nilagay na kung ano sa tubig mo. Kaya inumin mo na. O kung hindi ka talaga naniniwala, bibili na lang ako ng tubig mo sa may tindahan. Nahihiya na nakatingin si Rose kay Jan at kinagat ang kanyang ibabang labi at saka tumingin sa baso na hawak niya. Malinis naman ang tubig at baka bumili nga talaga ang binata ng tubig. Sarado ng mga tindahan. Sorry if I offended you. Nag-iingat lang kasi ako. Alam mo na sa panahon ngayon. Pinutol ni Jan ang sasabihin ni Rose at tumungo-tango. Naiintindihan kita. Babae ka kaya normal lang sa iyo ang mag-alangan. Huwag basta-basta magtitiwala, lalo na kapag bago ka lang sa lugar na pinuntahan mo. Pero huwag ka mag-alala, miss. Safe ka dito sa bahay ko. Nagpasalamat si Rose sa binata at ngumiti. Pumasok na silang dalawa sa loob at medyo nilalamig na rin kasi si Rose, buti na lang at hindi siya nag-sleeveless kanina. Pinaupo siya ni Jan sa upuan na gawa sa kawayan. Kinuha naman ni Rose ang kanyang cellphone pero walang signal kaya napapikit siya at tinago na lamang muli sa bag ang kanyang cellphone. Binuksan ni Jan ang TV para hindi mainip si Rose. Saktong balita ang palabas ngayon sa TV. Sabi sa balita, naaabutin pa ng 4 na araw ang bagyo. Dahil sa mismong mata ng bagyo ay nasa Pangasinan kung saan si Rose ngayon. Mukhang malabo na maging magandang panahon bukas. Pinalobo ni Rose ang kanyang pisngi at napapikit. Paano siya makakapunta sa bahay nila dito sa Pangasinan? Mukhang aabutin pa yata siya ng 4 na araw kasama si Jan sa bahay na ito. Napansin ni Jan na hindi mapakali si Rose at hanggang ngayon ay mukha pa rin itong kinakabahan dahil pinatuloy siya ng binata sa bahay. Nasa ligtas kang lugar, kaya huwag kang mag-alala. Ganito talaga dito. Mahina ang signal pero sa likod ng bahay ko, may bukid doon at pwede kang tumambay doon. Doon sa may kubo, malakas ang signal doon pero sa ngayon, malakas ang ulan at madilim. Tumango naman si Rose at saka pinagmasdan ang buong bahay ni Jan. Bihira lang naman sa isang lalaki na malinis ang gamit sa bahay. Kaya namangha si Rose nang makita niya at na naka-organize ang lahat ng gamit ni Jan at maayos ang mga gamit niya. Simple at napakalinis ng buong bahay kahit maliit lang ito. Sakto lang naman para sa binata dahil nag-iisa lang naman siya dito. Thank you sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa bahay mo. I promise, kapag naging okay ng weather bukas o sa mga susunod na araw, aalis na ako. And siya nga pala, since narinig natin sa balita na 4 na araw pa daw bago makalabas ang bagyo. Okay lang if sigilin mo ako ng mahal sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Napatingin naman si Jan sa sinabi ni Rose. Tila nagulat dahil sa sinabi ng dalaga. Ano? Hindi naman ako nanghihingi ng kapalit. Hindi mo na rin kailangan na magbayad pa sa akin. Sapat na sa akin na nakatulong ako sa'yo. At isa pa,
Sapat na sa akin na ligtas ka sa bahay ko. Nakangiti na sabi ni Jan kay Rose. Nagulat naman doon ang dalaga at napangiti kay Jan. Thank you so much pero I'll give my share sa mga foods na kakainin natin in the next days. Don't worry, nakakaya din kasi kung makikikain at makikitulog lang ako dito nang hindi nagbibigay ng shares. Nagbuntong hininga lamang si Jan sa sinabi ni Rose at hinayaan na lamang niya na gawin ni Rose ang gusto nito. Mukhang desidido na yata ang dalaga na magbigay talaga ng shares. Kumain ka na muna. Nagluto ako din ng adobong baboy. Sakto lang pala ang pagkakadating mo dahil may parang naparami yata luto ko. Tumango si Rose at sumunod kay Jan na nagtungo sa lamesa. Umupo doon si Rose at si Jan naman ay nagasikaso ng kakainin nilang dalawa ni Rose. Pagkatapos ayusin ni Jan ang lahat, umupo siya sa tapat ni Rose at nagkatinginan pa ang dalawa at saka umiwas din ang tingin sa isa't isa at nagpatuloy na sa pagkain. Tahimik lang ang dalawa habang kumakain ng basagin ni Jan ang katahimikan. Diyan nga pala. Huminto si Rose sa pagsubo ng pagkain nang marinig ang pangalan ng binata. May naalala siya sa Jan na pangalan dahil iyon din ang pangalan ng kababata niya dito sa Pangasinan. Okay ka lang ba? Tumahimik ka bigla. May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Nag-aalala na sabi ni Jan kay Rose pero agad na umiling si Rose doon at ngumiti sa binata. I'm fine. Sorry. By the way, my name is Yana. Siguro Yana na lang muna ang gagamitin ni Rose na pangalan. Total, sanay naman na siya na Yana ang tawag sa kanya dahil ito ang pangalan na ginagamit niya sa London. Natapos naman sila agad kumain. Si Jan na rin ang naghugas ng mga pinagkainan na ginamit nila. Si Rose naman ay nagtungo sa CRO pang mag-half bath at dahil malamig, nagsuot si Rose ng jacket at pajama. Nang matapos siya sa CR, lumabas na siya at nakita niya si Jan na inaayos na ang kwarto. Lumabas si Jan bitbit ang kanyang kumot at unan. Tumaas ang kilay ni Rose doon dahil mukhang sa sala matutulog si Jan ngayon. Okay na ako dito sa sala. Hindi mo na kailangang ilabas yan. Ayos lang yan, Yana. Bisita kita kaya doon ka sa kwarto ko matutulog. Inayos ko na din ang kama mo doon. Pagpasensyahan mo na dahil medyo maliit ang kama ko. At sakto lang yun kasi mag-isa ka lang naman. Okay lang sa akin. Nakakaya naman na kung dyan ka sa sala matutulog imbes na sa kwarto mo. Wala yun. At may foam naman akong extra. Feel at home. Lock mo na lang ang pinto para mas mapanatag ka. Kung may mga kailangan ka, sabihin mo lang. Magpahinga ka na ng mahaba kasi mukhang mahabang nilakbay mo. Thank you so much. Ngumiti ng malapad si Jan saka pinagpatuloy ang ginagawa. Pumasok naman na si Rose sa kwarto ni Jan at nilak nga ito. Kinuha ni Rose ang cellphone niya at wala pa ring signal kaya humiga na lang siya sa kama. Umupo ulit siya para pagmasdan ang buong kwarto. Maliit ito pero sakto lang naman sa iisang tao. Malinis ang buong silid at mukhang maingat na gamit ang binata at mabango ang buong silid. Maging sa buong bahay nga ay mabango. Nahiya si Rose dahil mas malinis pa si Jan sa mga gamit nito kaysa sa kanya na babae. Maayos at malinis din naman si Rose sa gamit pero mas lamang lang si Jan. Kinabukasan, antok pa ako. Inaantok na sabi ni Rose at humikab at saka uminat bago mapagpasyahan na bumangon na. Tiningnan muna ang sarili sa salamin ng cabinet ni Jan bago lumabas ng kwarto. Nakita niya si Jan na nasa labas sakay ng tricycle nito. Mukhang may pinuntahan pa yata ang binata. Gising ka na pala? Oh, magkape ka na muna. Wait, pagtitimpla kita. Ako na magtitimpla, magpahinga ka na lang muna. Huminto sa paglalakad si Jan na tumingin kay Rose. Nagulat dahil sinabihan siya ng dalaga na magpahinga na lang muna. Hindi kasi sanay si Jan sa salitang pahinga dahil ayaw niyang magpahinga at gusto lamang ni Jan na may ginagawa siya palagi. Sige. Nandun na mainit na tubig. Nagluto na rin ako kanina na agahan natin. Kain ka na. Hininto muna ni Rose ang pagtitimpla ng kape at tumingin kay Jan na inaasikaso ang plato at mga pagkain. Hindi ka pa ba kakain? Umiling si Jan doon. Sabay na tayo. Nakangiti na sambit ni Rose kay Jan. Nakatitig lamang si Jan sa ngiti ni Rose at tila minamagnet siya ng mga ito. Kaya napangiti din siya nang hindi niya namamalayan. Ibinaling na ni Rose ang tingin niya sa kape at na tinitimpla habang si Jan naman ay napasulyap sa salamin na nasa gilid niya at nagtaka bakit siya nakangiti. Hinawakan niya ang pisngi niya dahil nakangiti pa rin siya. Humarap siyang muli kay Rose na nasa lamesa na at umupo na doon. Hinihintay ng dalaga si Jan na umupo para makakain na sila ng agahan. That's it! Aya ni Rose sa binata
at saka nagsandok na ng kanin. Sinandukan niya na rin ng pagkain si Jan na ikinagulat ng binata. Hindi ka sanay na pinagsasandukan ka? Nagtataka na tanong ni Rose kay Jan nang mapansin na nagulat ang binata sa ginawa ni Rose. Umiling naman si Jan doon. Kapag nandito ako lagi magsasandok ng pagkain sa plato mo. Mukhang komportable ang naagad si Rose kay Jan at sa bahay nito. Hindi katulad kagabi na mukhang kinakabahan. Hindi ka na kinakabahan? Hindi na. Mukhang mabuting tao ka naman eh. Hindi mo sure? Biro ni Jan kay Rose kaya nagtawanan sila doon. Nang matapos na sila kumain ni Jan, ang naghugas kahit nagpresenta si Rose na siya na ang maghugas ng plato. Nagtungo si Rose sa terrace ng bahay ni Jan na doon umupo tsaka hinigop ang kape na hindi na niya nauubos. Malawak ang paligid at may mga halaman si Jan na alagang-alaga talaga dahil malusog ang mga ito. Natapos na rin naman ang bagyo at naging maganda na ang panahon ngayon. Si Rose ay nagpaalam kay Jan na may pupuntahan lang dahil ang goal lang naman talaga ni Rose ay puntahan ang bahay nila noon. Kung nandun pa nga. Ingat ka sa biyahe. Salamat. Sakay ng kotse si Rose ay umalis na ito sa lugar at nagtungo sa dati niyang tirahan. Nakarating naman siya agad at nagtanong-tanong pa nga siya kung saan banda ang tirahan nila noon dahil hindi na din niya masyadong matandaan dahil maraming nagbago sa lugar. Miss, patay na ang nakatira dyan noon. Sino nga ulit yun? Tanong ng babae sa kasama nito. Ayun, si Jessie Reyes, tapos yung asawa niya. Nalaki ang mata ni Rose nang marinig ayon. Patay na ang mama at papa ni Jan? Kung gayon, nasan si Jan? Ano daw pong kinamatay at nasaan po yung anak nila? Inalala ng babae yung mga nangyari noon at tumingin kay Rose. Ang balita namin, nagkasakit yata ang mag-asawa at sabi-sabi dito sa lugar namin. Nanalulong sila sa sugal kaya ang bahay nila at ang bahay ng isang babae na ang pangalan ay Reyna Lopez yata yun na ipinambayad ni Jessie yun dahil wala na siyang pera noon. Hindi naman makapaniwala si Rose sa mga narinig niya. Tapos yung bata naman na anak ni Jessie nasa Maynila na yata yun ngayon dahil kinuha ng kanyang tiyahin. Kawawa nga ang batang yun. Hindi pa rin makapaniwala si Rose sa mga nalaman niya. Akala ni Rose ay may madatnatnan pa siya at makikita pa si Jan pero wala na ito at nasa Maynila. Ang bahay nila ay ibinenta na at may iba nang nagmamay-ari nun nang hindi nila nalalaman. Bago umuwi si Rose sa bahay ni Jan, nagpunta muna siya sa grocery para bumili ng mga stock sa bahay ng binata. Kaunti na lamang kasi ang stock sa bahay ni Jan. Itinigil ni Jan ang pagwawalis nang dumating si Rose. Nagulat ito nang makita na maraming pinamili ang dalaga kaya binitawan niya ang walis at dustpan at saka nilapitan si Rose para tulungan sa pagbubuhat ng mga pinamili nito. Bakit ka pa bumili? Ayaw mo ba? Sige, babalik ko na lang. Huwag na. Natatawa na sabi ni Jan. Sayang eh. Sa susunod ulit. Pumasok na ang dalawa sa loob at inayos sa mga pinamili ni Rose. Nagtulungan silang dalawa sa pag-aayos at pagkatapos nagmerienda sila. Bigla naman dumating si Mike. Nagulat doon ang binata dahil may kasamang magandang babae ang kaibigan niya sa bahay nito. Anak ka ng pating pare oh. Bakit may magandang dalaga ka na bingwit ha? Bumagyo lang may nabingwit ka na kagad na magandang babae? Umiirap na napailing si Jan sa sinabi ng kaibigan, habang si Rose naman nakataas lamang ang kilay kay Mike. Sira ulo ka talaga. Sabi ni Jan sa kaibigan at bumaling ang tingin kay Rose. Yana, si Mike ka pala. Kaibigan ko. Mabait yan pero sira ulo lang talaga at mahilig mang asara. Siniko naman ni Mike si Jan at ngumuso. Ang pangit naman ng introduction mo sa akin pare oh. Grabe ka sa kaibigan mo ah. Natawa si Jan sa sinabi ni Mike. Bumaling si Mike kay Rose at nakipag-shake hands sana pero ibinaba iyon ni Jan. Kaya sumama ang tingin ni Mike sa kaibigan. Papansin ka. Singhal ni Mike sa kaibigan at inabot ulit ang kamay niya para makipag-handshakes kay Rose. Inabot din naman ni Rose. Ay Miana, nice meeting you, Mike. Namangha si Mike sa accent ni Rose dahil napakaganda naman talaga ng accent ni Rose. Halata mo agad na taga-ibang bansa ito. Anak ng Inglesera pala si Miss Beautiful pare. Hindi mo naman agad sinabi sa akin para nakapaghanda ako ng English ko. No, it's fine. Nagtatagalog naman ako. Nakahinga naman ng maluwag doon si Mike at hinawakan pa ang dibdib kaya natawa silang tatlo. Shota mo ba talaga ang kaibigan ko? Tanong ni Mike kay Rose. Tumaas ang kilay ni Rose dahil sa tanong ni Mike. What is shota? Pare, ikaw na bahala ma-explain. Baka dumugong ilong ko. Samit ni Mike. At napahawak sa kanyang leeg at kinamot ito. Umiling lamang si Jan at tumingin kay Rose na naghihintay ng sagot. Shota,
Ang ibig sabihin nun ay parang girlfriend or boyfriend ka nun. Hell no! Why would I? Napamaang naman si Jan sa naging sagot ni Rose. Hindi siya makapaniwala na sasabihin yun ng dalaga. Akala pa naman niya ay mabait ito pero bakit parang nandidiri siya kay Jan? Si Jan kaya ang pinakagwapo na binata sa lugar nila. Pare, payag ka nun? Sinabihan ka ng hell no? Teka, ano yung sabihin nun? Hindi pinansin ni Jan ang sinabi ni Mike at nakatingin lamang ito kay Rose na hawak ang kaniyang cellphone. Anong akala mo sa akin? Pangit? Aba, kung alam mo lang na marami nagkakandarapang babae sa akin dito. Dahil sa sinabi ni Jan ay inubo bigla si Rose at muntik na mabitawan ang kanyang cellphone. Hindi niya rin inaakala na sasabihin yun ni Jan. Mapang-asar na nakangiti naman si Mike habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Ang kapal naman. Bulong ni Rose pero narinig yun ni Jan kaya tumayo ito at matalas na tumingin kay Rose. Nakataas ang kilay ni Rose doon. What? Maldita na sabi ng dalaga. Huwag mo kumawat-wat dyan. Narinig kong bulong mo. Hindi ako makapal, no? Totoo yung sinasabi ko na marami nagkakagusto sa akin dito kahit na tanong pa si Mike. Tumingin si Jan sa kaibigan. Naghahanap ng kakampi pero si Mike ay nagkibit balikat lamang kaya agad na binatukan ni Jan ang kaibigan niya. Napaaray naman doon si Mike. See? Pati kaibigan mo hindi naniniwala sa'yo. Just wait and see. Yana, wait. I'm waiting. Peke nang ngumiti si Rose kay Jan, sabay tayo at pumasok sa kwarto ni Jan at iniwan ang dalawa sa labas. Pagpasok ni Rose sa kwarto ay ngumiti ito ng malapad at tila nasiyahan sa mga sinabi niya kanina. Dahil naasar niya si Jan. Ganda niya palang asarin. Gagawin ko na lagi yun. Nagdaan ang ilang linggo at nagstay si Rose sa bahay ni Jan. Ang unang gabi nila na magkasama sa iisang bubong. Maayos naman yon dahil nag-uusap si Jan at Rose nang hindi nag-aaway. Pero sa ilang linggo nilang magkasama ay lagi silang aso't pusa. Si Rose ang nag-uumpisa dahil mahilig talaga mang-asar si Rose. Lalo na kapag naging komportable na siya sa isang tao. Ate Yana, sabi po ni Kuya Jan nagsasalita ka daw po na kapag tulog. Totoo po ba yun? Tanong ng batang babae kay Yana. Ngumuso si Rose sa sinabi ng bata at tumingin ng masama kay Jan na may ngiti sa labi. Nasa likod ng bahay sila Yana kasama ang mga bata na kapitbahay ni Jan. Kahit papaano ay nagkaroon ng kausap si Rose dito sa probinsya. Nawala kahit papaano ang mga problema niya at habang nakamasid sa bundok at bukid. Gumagawa lang ng kwento yan. Huwag kayong maniwala dyan. Ang ingay mo kaya matulog. Kaya nga hindi ako matulog na maayos dahil sa'yo eh. Ang kapal mo naman. Ikaw kaya itong malakas humilik. Huwag mong ipasa sa akin yan ha. Idadaway pa ako dyan. Umirap at ngumoso si Rose kay Jan kaya natawa doon ang binata. Magandang pagmasdan si Rose habang naaasar siya. Kung si Rose ang nauna na mang-asar, si Jan naman ay hindi magpapatalo sa asaran. Batak din ang binata pagdating sa pang-aasar. Tumahimik ka nga dyan. Inis na sabi ni Rose at bumaling na lamang sa magandang view. Tiningnan naman ni Jan si Rose habang nakatingin ito sa bundok. Bigla na lamang ito napangiti sa hindi niya malamang dahilan. Uy pare, bakit ka nakangiti dyan? Biglang sabi ni Mike. Tumingin tuloy si Rose kay Jan na agad ding umiwas ng tingin at masamang tumingin kay Mike na kanina pa natatawa. Panira ka talaga kahit kailan. Yana, kung ako sa'yo, aalis na ako sa bahay na dyan. Delikado ka na doon sa bahay niya. Kumunot naman ang noon ni Rose sa sinabi ni Mike. Bakit delikado? Mahirap na. Baka may gawing masama sa'yo yung kaibigan ko. Dahil sa sinabi ni Mike, nakatanggap ito ng paghampas galing kay Jan. Uy! Huwag mo kong igaya dyan sa babae na yan na bigla na lang nagbubukas ang pinto sa CR kahit may tao sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Rose sa sinabi ni Jan at lumapit kay Jan at pinaghahampas ang braso nito. Umiilag naman si Jan pero natatamaan pa rin siya. Tawang-tawa naman ang mga bata na nakatingin sa dalawa pati na rin si Mike ay tumatawa din. Hindi ko naman kasi alam na nasa loob ka nun. Bakit kasi hindi ka marunong maglak ng pinto sa CR? Gusto mo lang talaga na masilipan ka kaya hindi ka naglalak. So kaya sisilipan mo ko? Ganon? Sus, Yana. Bakit kasi hindi mo na lang aminin na binubosohan mo ko? Pagbibigyan naman kita eh. Ang bastos mo! Pinipigilang tumawa ni Jan kaya kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Tuwang-tuwa siya sa napipika na si Rose. Alam niyo po, bagay kayong dalawa. Biglang singit sa usapan ng batang babae. Natigilan si Jan at Rose sa pagiging aso't pusa dahil sa sinabi ng bata. Ang bibig ni Rose habang si Jan naman ay napangiwi. Yak! Sabay na sabi ni Jan at Rose. Nagkatinginan pang dalawa nang magkasabay silang nagsabi nun.
over my dead body. Never ako magkakagusto dyan. Asa ka naman na magkakagusto ko sa'yo. Ang arte at maldita mo kaya, hindi naman kagandahan. Napipi ko na si Rose sa mga pinagsasabi ni Jan. Kaya kinagat na ng dalaga ang kanyang daliri habang nakatingin kay Jan na nakataas ang isang kilay. Marami nagkakagusto sa akin. Baka naman kasi malabo lang ang mga mata nila. Bigyan mo ng salamin para makita nila ang dapat nilang makita. I hate you so much, Jan! Nagdabog si Rose at nag-walk out. Nagtungo ang dalaga sa bahay ni Jan habang tawang-tawa naman si Jan dahil napa-walk out niya ang isang Yana. Hala ka kuya, nagtampo na si Ate Yana. Suyuin mo na yun. Sambit ng batang babae. Inakbayan naman ni Mike si Jan at nakipag-appear ito. Panalo ang manok ko. Napailing na lang si Jan sa sinabi ni Mike. Maya-maya rin ay napagpasyahan nila na magsiuwian dahil malapit ng dumilim ng langit. Pumasok na sa loob ng bahay si Jan pero hindi niya nadatnan doon si Rose. Siguro ay nasa kwarto ito. Nagmumukmok doon. Hinayaan na lamang ito ni Jan at naghanda na siya nang makakain nilang dalawa. Pagkatapos magluto ni Jan, nang pagkain nila ay huminga ito ng malalim bago kumatok sa pinto ng kwarto. Kakain na Yana. Lumabas ka na dyan. Ilang katok pa ang ginawa ni Jan pero walang Yana na lumalabas. Kaya nagtaka na siya bakit hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas ang dalaga. Kaya binuksan na ito ni Jan pero mas nagtaka siya bakit wala sa loob si Yana. Tiningnan pa niya ang CR pero wala naman doon kaya lumabas siya sa bahay at tumingin sa langit. Madilim na ito. Nasaan na ba ang babaeng yun? Bakit pa niya naisipan na gumala? Nag-aalala na sabi ni Jan at tuluyan ng lumabas sa kalsada pero wala si Yana doon. Ilang bahay ang nalagpasan niya nang makita niya si Yana na nakaupo sa isang batong upuan at parang malalim ang iniisip. Huminga ng malalim si Jan bago niya pinuntahan si Rose. Umirap si Rose nang makita si Jan sa tabi niya. Kakain na. Bakit ka pa nandito? Ang dilim no. Busog pa ako, mauna ka na. Parang bata si Rose kung magtampo. Kaya napabuntong hininga muli si Jan at tinabihan si Rose. Umuwi na tayo at gabi na. Gutom ka na kasi. Konti lang naman ang kinain mo kanina. Ayoko. Mauna ka na kumain, hindi pa ako gutom. Tumayo si Jan at tiningnan si Rose na nakatingin pa rin sa malayo. Ayaw mo umuwi? Sabi ni Jan pero hindi pa rin siya tinitingnan ni Rose. Sige, uubusin ko na lang yung adobong baboy na niluto ko. Total, busog ka pa naman di ba? Dahil sa sinabi ni Jan, ay napalingon si Rose sa binata. At tila biglang naglaway dahil narinig ang adobong baboy. Paborito ito ni Rose. Biglang tumayo si Rose at lumapit kay Jan. Napangiti ng palihim si Jan sa inakto ni Rose. Adobong baboy lang pala ang makakapagpauwi sa dalaga. Sinadya talaga ni Jan na lutuin ang adobong baboy para kay Rose. Naalala niya kasi ang naikwento sa kanya ni Rose na kapag nagtatampo daw ito, nilulutuan lang daw siya ng magulang niya ng adobong baboy. Parang si Rose. Adobong baboy din yung nakakapagpawala ng tampo. Sabi ni Jan sa kanyang isip. Paborito din kasi ni Rose ang adobong baboy. Naaalala pa iyon ni Jan dahil kilala niya ang kanyang kababata na si Rose. May pagkakapareho nga si Rose at Yana. Ilang beses nang naisip iyon ni Jan. Walang kamalay-malay si Jan na ang Rose at Yana pala ay iisa. Kinabukasan ay tumawag ang parents ni Rose na kung kailan daw ito makakabalik ng Maynila at na-enjoy na niya ang buhay probinsya. Sa susunod na buwan kasi ay babalik na ang magulang ni Rose sa London kaya kailangan na ring umuwi ni Rose sa Maynila at may kailangan nitong asikasuhin na negosyo na pinapatayo ng parents niya. Uwi ka na ate next month? Malungkot na sabi ng batang babae kay Rose. Tumango naman doon si Rose dahil sa narinig ni Jan ay tila nalungkot ang binata dahil uuwi na si Rose sa susunod na buwan. Kaya pala malungkot na si Jan. Kasi uuwi na si Rose. Sambit naman ni Mike. Anong malungkot ka dyan? Masaya pa ako kasi wala nang maingay sa bahay ko. Pagpaparinig niya sa dalaga. Kaya umuusok na naman ang ilong ni Rose doon at nag-umpisa na naman po ang pagiging aso at pusa ng dalawa. Naririndi na nga si Mike at ang bata kapag nagtatransform na sa pagiging aso at pusa ang dalawa. Pero deep inside, malungkot si Rose dahil uuwi na siya sa Maynila. Hindi na niya makakasama si Jan na nagpatuloy sa kanya sa bahay nito. Sa tagal na nagstay siya dito sa bahay ni Jan, hindi niya maiiwasan na mapanatag ang loob sa binata. Pakiramdam kasi ni Rose ay safe siya sa tabi ng binata. Kuya Jan, ipasyal natin sa Ate Yana sa may ilog. For sure magugustuhan niya yun. Sambit ng batang babae. Pumayag naman doon si Jan. Kaya naghanda sila ng makakain nila dahil doon sila maliligo at kakain ng tanghalian. Ginamit nila ang tricycle ni Jan. Kasama si Mike doon kaya hindi din naging boring ang kanilang gala. Wow!
Ang ganda naman dito. Mangha na sabi ni Rose habang pinagmamasdan ang buong ilog. May waterfalls doon at sobrang linis ng ilog. Napangiti na naman si John habang nakatingin kay Rose na pinagmamasdan ang magandang view. Hawak ni Rose ang kamay ng bata habang naglalakad sila patungo sa tubig. Hindi marunong lumangoy si Rose, kaya ba? Sa mababang parte lang sila pumunta. In love ka na pare ha. Bulong ni Mike kay Jan. Siniko naman siya ng binata. In love ang mukha mo. Ayaw talaga aminin ni Jan na in love na nga siya sa dalaga dahil pinipigilan niya iyon. Hinihintay niya kasi si Rose na kababata niya. Sa lahat ng babae na kasama niya o nakilala ay si Rose pa rin talaga ang hinahanap-hanap ni Jan. Paano na nga pala si Rose? Mayana na kasi nagpakita. Nangihinayang na sabi ni Mike habang inaayos ang pagkain nila. Bunganga mo dyan. Pakitapalan niya. Sumisipol-sipol lamang si Mike habang pinagpapatuloy ang pag-aayos ng makakain nila. Naligo na lamang ang dalawang babae at tinawag na sila ni Jan para kumain. Ang ganda dito. Bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin to? Ayaw ko na tuloy umuwi. Nakanguso na sabi ni Rose. Nakatingin naman si Jan dahil nakanguso si Rose. Cute. Sabi ni Jan sa isip niya. Natapos naman sila kumain at sabay-sabay na silang apat na maligo. Tinanggal ni Jan ang kanyang t-shirt kaya kitang-kita ang matipuno niyang katawan. Ang abs ni Jan na nakapagpatigil kay Rose. Hindi ito agad nakagalaw dahil sa katawan ni Jan na nasa harapan niya. Napalunok si Rose doon at agad na umiwas ng tingin nang dumantay ang tingin ni Jan sa kanya. Napangiti naman ang palihim si Jan doon. Sumisid na si Jan sa pinakadulo at nakita na lang si Rose na nasa baba na ito ng waterfalls. Napalunok si Rose habang nakatingin kay Jan na bumagsak ang tubig sa katawan nito. Ang buhok ni Jan na sinusuklayan gamit ang mga daliri nito habang patuloy na bumabagsak ang mga tubig sa binata. Ang hot! Napalakas yata ang boses ni Rose kaya narinig iyon ni Mike na kalaro ng batang babae. Hot? Nainitan ka ba? Ang lamig kaya. Sabi ni Mike. Buti na lang hindi nakita ni Mike na nakatingin si Rose kay Jan. Baka asarin na naman siya nito at sabihin kay Jan na pinagpapantasyahan nito ni Rose. Ha? Oo eh. Ang init. Tirik na tirik kasi ang araw. Palusot na sabi ni Rose. Tumango-tango lang si Mike doon at nakipaglaro muli sa bata. Pumunta si Rose sa isang pwesto kung saan siya hindi masyadong mainit. Nagulat siya nang biglang sumulpot si Jan sa tabi niya. Natawa pa si Jan nang makita ang reaksyon ni Rose. Marunong ka ba lumangoy? Umiling naman si Rose. Turuan kita. Tara, doon tayo banda sa may waterfalls. Maganda doon, promise. Binigay ni Jan ang kanyang kamay kay Rose para hawakan ito at pumunta sila sa may waterfalls pero ayaw ni Rose. Baka malunod lang siya. Sige na, minsan lang ito. Akong bahala sa iyo. Hindi ka malulunod kasi hahawakan naman kita. Baka bigla mo ko bitawan. Ayoko pa mamatay. Hahayaan ko ba na mapahama ka? Hindi yan ah. Kaya safe ka sa akin. Malapit ka na umuwi oh. Sabi mo nga, di ba? Explore new things. Napanguso si Rose kaya nagtungo ang mga mata ni Jan sa nakangusong labi ni Rose. Pero agad din ito umiwas ng tingin. Basta huwag mo kong bibitawan. Sasampalin talaga kita. Promise. Natatawa na sabi ni Jan. Sa huli ay tinanggap din ni Rose ang kamay ni Jan. Hinawakan ng mahigpit ni Jan ang kamay ni Rose at nang nasa malalim na parte na sila ay biglang hinapit ni Jan sa kabaywang si Rose na ikinagulat ng dalaga. Kaya bigla nitong pinulupot ang mga braso sa leeg ni Jan. Nagkatinginan pa silang dalawa doon at napalunok pero agad umiwas ng tingin si Rose at umubo ng peke si Jan naman ay kinagat ang pang-ibabang labi para mapigilan ng mapangiti. Dahil sa loob-loob niya, masaya siya sa posisyon nila ngayon ni Rose. Di ba sabi ko sa'yo, maganda dito sa dulo? Tumango si Rose doon dahil maganda nga talaga dito. Nagtagal pa sila doon at unti-unti din nawala ang mga tao sa pwesto na yon kaya silang dalawa na lang ang natira. Nagtungo ang mga tao sa mababang parte. Babalik ka rin ba dito ulit? Hindi ko alam. Wala naman akong babalikan pa dito. Nasa Maynila ang kababata ko, nakapangalan mo kaya hanapin ko na lang siguro siya doon. Biglang nalungkot si Jan doon dahil sa sinabi ni Rose na walang babalikan. But I'll try dahil nandito pa naman kayo eh. Pinatira mo ako sa bahay mo. Inasikaso lalo na nung naglagnat ako kaya thank you. Hindi ko yun makakalimutan. Maniningil din ako sa'yo no. Kaya maghintay ka lang dyan. Go ahead. I'm ready. Sabihin mo lang kung ano. Nang mapalapit o malapit na ang dilim, umuwi na sila at nagpahinga na. Kinabukasan, nagising si Rose dahil sa boses ng isang babae. Kaya lumabas siya ng kwarto at nagulat siya dahil may nakaakbay
kay Jan na babae at nakaupo silang tatlo nila ni Mike sa sala. Oh, sino itong babae natin dyan? Tanong ng babae. Maikli ang buhok nito. Tiningnan si Rose mula ulo hanggang paa. Tumaas ang kilay ni Rose doon. Tinanggal naman agad ni Jan ang pagkakaakbay ng babae sa kanya at tumayo tsaka lumapit kay Rose. Kaibigan namin ni Mike. Galing siya sa kabilang bayan at ngayon lang nakauwi. Siya si Pat. Tumango lang si Rose doon at tiningnan muli ang babae at si Jan. Napalunok naman ang laway si Jan dahil iba ang pakiramdam niya. Biglang naging tigre si Rose nang makita si Pat. Buong araw hindi nag-usap si Jan at Rose dahil naiinis si Rose kay Jan. Lalo na't hindi mahiwalay sa kanya si Pat. Lagi itong nakaakbay o nakakapit sa braso ng binata. Ang sakit sa mata. Nagtaka naman doon si Jan dahil bakit hindi siya pinapansin ni Rose? Okay ka lang ba? Tanong ni Jan kay Rose nang silang dalawa na lang natira sa bahay. Umuwi na kasi sila Pat at Mike. Tiningnan lang ni Rose si Jan at hindi ito pinansin. Pumunta si Rose sa sala, dala ang greyhound na gawa niya. Nilapag niya ito sa lamesa at sumunod naman doon si Jan, may hawak na kutsara at biglang kinuha ang greyhound ni Rose. Akin yan. Kuha ka na sa'yo dun sa ref. Pilit na kinuha ni Rose ang plato niya pero hindi ito binigay ni Jan. Sagutin mo muna ako. Bakit hindi mo ako kinakausap kanina? Wala ka na dun. At isa pa. Kausap mo naman si Pat ah. Kulang na lang na sasabihin ko na nagsiselos ka kay Pat. Kaso malabo mangyari yun. Hindi ka nagkakagusto sa isang probinsyano. 3 araw na lang at uuwi na si Rose sa Maynila. Kaya in-enjoy nila ang natitirang araw na kasama si Rose, kaso may babae naman ang biglang umeksena. Lagi nang kasama si Pat sa mga lakad nilang apat, lagi itong nakadikit kay Jan, na akala mo ay nawawala lagi. 2 araw bago bumalik si Rose sa Maynila. Hindi na sila gumala pa at sa likod na lang ng bahay sila tumambay. Pinagmasdan ng sunset at masaya si Rose dahil masusolo niya ngayon si Jan. Silang 4 ulit ang nakatambay dito sa kubo habang masayang nagkukwentuhan. I'm sorry, I'm late! Sabi ni Pat at biglang sumiksik sa upuan. Magkatabi kasi si Rose at Jan kanina tapos biglang sumingit si Pat sa gitna nilang dalawa. Kaya si Rose na ang nag-adjust. Lumapit siya sa tabi ni Mike. Nagkatinginan pa si Jan at Rose pero umiiwas lang ng tingin si Rose sa binata. Napailing naman si Mike dahil ramdam niya din ang atensyon sa pagitan nilang dalawa. Naalala ko pa noon, lagi tayong tumatambay dito sa may kubo at ngayon ginagawa ulit natin. Di ba Jan? Umalis na si Rose doon at pumasok sa bahay at nagkulong na lang sa kwarto para doon makahinga ng maluwag. Bakit ba siya nagsiselos? Sa halip na magmukmok si Rose, inayos na lamang niya ang mga gamit niya at para konti lang ang liligpitin niya bukas. Habang nagliligpit, may napansin si Rose na isang pamilyar na box sa cabinet ni Jan. Anong ibig sabihin nito? Si Jan ang childhood friend ko? At si Jan na nagpatuloy sa akin na iisa? Pero bakit? Teka nga, nasa Manila daw kasi si Jan. Bakit naman siya magpapadpad dito mag-isa? Umiling si Rose sa kanyang iniisip. Baka nagkataon lang na may parehong kwintas at bracelet si Jan. Bakit mo hawak yan? Nagulat si Rose sa boses ni Jan na nasa likuran niya. Kinuha ni Jan ang box kay Rose at binalik ito sa cabinet niya. Bakit may ganyan ka? Turo ni Rose sa box. Nagtaka naman si Jan sa tanong ni Rose. May nagbigay sa akin. Bakit? Lumunok si Rose at dahan-dahan na tumingin sa mga mata ni Jan. Nagtaka naman si Jan dahil tila nagbago ang emosyon ng dalaga. Sinong nabigay sa'yo? Halos pumiyok na sabi ni Rose. Nag-alala naman, bigla si Jan sa dalaga. Yung kababata ko na si Rose. Teka nga, okay ka lang ba? Bigla na lamang may luha na bumagsak sa pisngi ni Rose nang marinig niya ang sinabi ni Jan. Nag-alala naman si Jan dahil nakita ang luha ni Rose kaya nilapitan niya ito at hinawakan sa pisngi. Natuloy-tuloy naman ang pagbagsak ng luha ni Rose. Pinupunasan iyon ni Jan. Roshane Lopez ba? Kahit nagtataka si Jan kung bakit alam ng dalaga ang buong pangalan ng kababata niya ay tumango. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan, Jan? Ha? Teka nga, naguguluhan ako. Bakit ka umiiyak? Bakit alam mo ang buong pangalan ni Rose? At bakit mo ba ako niyakap? Hinawakan ni Jan ang magkabilang braso ni Rose at nakatingin sila sa isa't isa. Ako ang nagbigay sa iyo ng kwintas at bracelet na yun, Jan. Natawa naman si Jan doon pero agad ding nawala ng mapansin na seryoso ang dalaga sa sinasabi nito. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Rose ang lahat kay Jan. Lahat ng nangyari noong bata pa sila ay pinarecall ni Jan sa dalaga para mas maniwala doon ang binata pero kahit isang mali ay wala itong nabanggit dahil lahat ay tama. Isa lang ang ibig sabihin nun. Si Yana at si Rose ay iisa. Bakit kasi Yana pag ginamit mong pangalan? Iyon ang tawag nila sa akin sa London. Kaya mas nasanay na ako.
na Yana ang gamit kong pangalan. Magkatabi na nakaupo sa kama ang dalawa at nagkukwentuhan sa mga nangyari sa kanila pagkatapos nilang mawalay noong bata pa sila. Nalungkot si Rose sa mga pinagdaanan ni Jan sa kamay ng tita nito at ang pagkawala ng magulang niya. Walang natira kay Jan kundi ang malaking responsibilidad na buhayin niya ang kanyang sarili. I'm sorry. Kung alam ko lang, edi sana kinausap ko sila dad na huwag na kami umalis. Shh. Hindi mo kasalanan. At tapos na yun kaya wag mo nang isipin pa. Ang mahalaga nandito ka na. Nagkita tayo muli. Akala ko nga nakalimutan mo na ako eh. Pwede ba yun? Best of friends tayo, di ba? Kinabukasan, masaya na nagising ang dalawa at nakalimutan nila na magkatabi pala silang dalawa matulog. Gaya ng dati nilang ginagawa noong bata pa sila. Sabay silang nagtungo sa kubo para doon magkape at kumain ng tinapay habang nakatingin sa magandang view ng bundok. Anak ka nang... Totoo ba? Si Rose na lagi mong kinukwento sa akin? Tapos si Yana ay iisa? Grabe na talaga. Itinadhana na talaga kayo makita. Masaya na sabi ni Mike. Ngunit kinabukasan na ibabalik na si Rose sa Maynila at hindi alam ng dalaga kung kailan makakabalik sa probinsya. Malungkot na hinatid ni Jan si Rose sa labas ng bahay. Tinulungan ng ilagay ang mga gamit sa kotse nito. Hinawakan ni Rose ang kamay ni Jan na ikinagulat ng binata. Babalik ako. Huwag kang mag-alala. Promise mo yan ha. Mamalasing ka talaga habang buhay kapag hindi ka bumalik. Natawa naman doon si Rose at binitawan ang kamay ni Jan. Tumingin sila sa isa't isa at makikita sa mga mata ng dalawa na malungkot ito. Sige na. Umalis ka na at baka gabihin ka pa sa biyahe mo. Mag-ingat ka sa pagdadrive ha. Nagdaan ang 3 buwan. Hindi mawala sa isip ni Jan at Rose ang isa't isa. Namimiss na rin nila ang isa't isa pero hindi naman makabalik si Rose sa probinsya dahil busy siya sa negosyo. Ano? Wala pa rin bang paramdam? Tanong ni Mike kay Jan. Ang lungkot kasi ni Jan at laging nakatambay sa teres ng bahay dahil nagbabaka sakali na dumating si Rose pero lagi siyang bigo. Baka nga hindi na yun babalik dito. Wala naman daw siyang babalikan pa kaya hayaan na lang natin. Napailing na lamang si Mike sa kaibigan at nilapitan nito tsaka inakbayan. Alam mo pare, sinabi ni Yana ay Rose yun noon dahil akala niya si Jan na kababata niya ay nasa Manila. Pero binawin naman niya agad nung nalaman niya na ikaw pala ang Jan na childhood friend niya. Di ko alam pre. Pero ayoko na umasa. 25 years na akong umaasa na babalikan niya ako. Kaya ba hindi ka sumubok na pumasok sa isang relasyon kasi gusto mo si Rose, ang unang babae na mamahalin mo? Tama ba ako? Dahil sa sinabi ni Mike ay natahimik si Jan. Ngayon lang din na-realize ni Jan lahat ng sinabi ni Mike. Tama nga ang kaibigan niya dahil marami na ang nagtangka na babae na pumasok sa buhay ni Jan pero may isang babae talaga siyang hinihintay. Si Rose yun. Sumapit ang kaarawan ni Jan at may kaunting celebration sa bahay niya. May video ka doon at invited lang ang mga close friends ng binata. May alak din nakasama dahil hindi naman nawawala yon. Wala na talaga. Malapit na matapos ang birthday ko pero hindi pa rin siya nagpapakita. Lasing na sabi ni Jan. Lumapit naman si Pat sa binata at hinawakan sa pisngi. 3 na lang sila ni Mike ang natira dito at mga lasing na sila. Kung ano-ano pa ang mga nirarant ni Jan sa dalawa at panay naman ang dikit at paghaplos ni Pat kay Jan. Umiiwas lang si Jan pero lapit pa rin ang lapit ang dalaga. Nagpaalam si Mike na pupunta lang sa CR at naiwan si Pat at Jan sa terrace. Papikit-pikit na si Jan at konti na lang makakatulog na siya. Bakit kasi hindi na lang ako dyan? Humihikbi na sabi ni Pat sabay haplos sa pisngi ni Jan. Dumilat si Jan doon at napangiti nang makita si Rose na nakaharap niya. Agad niyang hinaplos ang mukha ng dalaga at unti-unting lumapit ang mukha nila sa isa't isa nang biglang, Jan? Muntik nang maitulak ni Jan si Pat at bigla itong lumingon sa pinanggalingan na boses. Akala niya, guni-guni niya lang pero si Rose talagang nakikita niya. Nakangiti na lumapit si Jan kay Rose at niyakap ng mahigpit. Humiwalay agad si Rose doon at lumayo ng kaunti sa binata. Nagtaka naman si Jan doon. Palipat-lipat ng tingin si Rose kay Jan at Pat, si Pat ay halos hindi na makatayo sa sobrang kalasingan. Sorry, nakaistorbo pa ako sa inyo ni Pat. Babalik na lang ako bukas kapag hindi ka nalasing. Akmang tatalikod na si Rose nang hilahin ni Jan ang braso ng dalaga at niyakap muli. Humagulgol si Jan doon at may binulong sa dalaga kaya napangiti si Rose doon. Bakit kayong ka lang? Miss na kita. Hanggang sa bumagsak na si Jan dala ng kalasingan niya.
Dumating naman si Mike at nakita na nahihirapan si Rose sa pagbubuhat kay Jan kaya tinulungan na lang ang dalaga na dalhin sa kwarto at doon ihiga. Umalis na rin agad si Mike at hinatid na si Pat sa bahay nito. Naiwan na si Jan at Rose sa bahay. Tulog si Jan at panay lamang ang hilik. Pinagmasdan lamang siya ni Rose hanggang sa nakatulog ito sa tabi ni Jan. "Kanina ka pa ba gising?" Inaantok na sabi ni Rose at uminat pa. Agad hinawakan ni Jan ang mukha ni Rose kaya nagulat doon ang dalaga. Piningot-pingot pa nga ni Jan ang pisngi ni Rose para makasigurado na totoong Rose nga ang kasama niya ngayon. "Totoo ako, ano ba? Masyado mo naman akong namiss, birthday boy." Niyakap ng mahigpit ni Jan ang dalaga. Sa sobrang tuwa ni Jan ay napahiga si Rose kaya nadaganan niya ang dalaga. Nagkatinginan pa silang dalawa at hindi alam ni Jan bakit sa labi ni Rose niya ay binaling ang kanyang mga mata. Tumikhim si Rose kaya natauhan si Jan at bumangon na sila para ayusin ang sarili. Umiwas ng tingin si Jan doon pero ngumiti lang si Rose. "Balik tayo sa ilog?" Gaya ng sabi ni Rose. Bumalik ang dalawa sa ilog. Konti lang ang tao doon kaya nagtungo sila sa pinakailalim. Gaya nung una, inalalayan ni Jan ang dalaga na makarating sa dulo at nagkwentuhan ng masaya at malungkot hanggang sa napunta sa pagmamahal. Nabanggit ni Mike sa akin, "Bakit hindi ka daw sumubok sa isang relasyon?" Naging malikot ang mga mata ni Jan at hindi makatingin kay Rose. Minumura na ni Jan si Mike sa isip. Napakadaldal talaga kahit kailan ng lalaking yon. Ayoko lang. "Pero 38 ka na. Hindi ka ba natatakot na baka tumanda ka ng binata dyan?" May hinihintay kasi ako. Dahil sa sinabi ni Jan, natahimik doon si Rose. Hindi niya alam kung bakit pero pakaramdam ng dalaga, si Pat ang tinutukoy ni Jan. Kahit masakit ay pinilit ni Rose na ngumiti. "Si Pat ba yan? Bakit hindi mo subukan na ligawan siya? Halikan mo nga dapat siya kagabi kaso bigla akong dumating. Ay, sorry. Di ka tuloy nakahalik sa kanya." Hindi nagsalita si Jan at nakikinig lang sa dalaga. Dahil ayaw niyang magsalita baka bigla niyang masabi ang kanyang nararamdaman kay Rose. Ayaw niyang mangyari iyon baka masira lang ang pagkakaibigan nilang dalawa kapag umamin siya. "Dali na! Support kita kay Pat. I'll help you to win her heart." Rose, wag na please. Nagtanong pa si Rose ng bakit pero umiwas lang si Jan ng tingin kay Rose. Hindi siya yung hinihintay ko. Tumingin si Rose kay Jan pero sa tubig ito nakatingin. Ikaw Rose. Ikaw ang hinihintay ko. Sabay tingin ni Jan sa dalaga. Nagtama ang paningin nila sa isa't isa. Hindi agad nakagalaw si Rose at muntik pa siya matumba kaya mabilis na hinapit ni Jan ang baywang ni Rose para mas mapalapit pa sa kanya at hindi malubog sa tubig. Lumunok si Rose nang naramdaman ang hininga ni Jan sa mukha niya. Ang lapit na kasi ng mukha nila sa isa't isa. Mas nakadagdag pa ang lamig ng tubig at ang tunog ng pagpabagsak ng tubig galing sa taas at ang mainit na palad ni Jan na nakayapo sa baywang ni Rose. Ikaw ang babaeng gusto ko. Mahal ko. Ikaw ang mahal ko, Rose. Hindi agad nakagalaw si Rose. Dahil parang biglang naging slow-mo ang paligid at si Jan ang nakikita niya na seryosong nakatingin sa kanya. Mahal na mahal din niya si Jan pero hindi niya inaasahan ni Rose na pareho lang pala sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Nabigla ba kita? Napakurap si Rose doon at sabay na umiling. Nasa ganun pa rin silang posisyon at mahigpit pa rin ang kapit ni Jan kay Rose. Habang nakatingin sila sa isa't isa, bumibilis ang pintig ng puso ng dalawa. Hindi ko lang inaasahan na... Lumunok muna si Rose at huminga ng malalim. Tsaka tumingin sa mga mata ni Jan at ngumiti. Pareho pala tayo ng nararamdaman Jan. Dahil sa narinig ni Jan, ngumiti ito habang nakatingin kay Rose at kinagat ang kanyang pang-ibabang labi. Tumingin naman doon si Rose at napangiti din. Muli silang nagkatinginan hanggang sa nakuha nila ang hinahanap ng kanilang mga labi. Ang maglapat ang mga ito. Sa ilalim ng malamig na tubig, ang dalawang tao ay nagkaamin na rin sa kanilang mga nararamdaman. Kanila itong pinigilan noon pero kung saan nasa tamang panahon na para sa inyong dalawa ay aayon na sa inyo ang mundo. Katulad na lang ni Jan at Rose na ang dating magkababata ay naging konektado na ang mga puso at malayang nag-iibigan. Ang dating magkaibigan ay naging magkaibigan. Ang aral sa kwento na to ay ang pagiging adik sa sugal ay hindi nakakatulong, kundi ito pa ang nagiging dahilan para tuluyan ng masira ang isang pagsasamahan ng dalawang tao. Kahit gaano pa katagal na hindi kayo nagkita, kung itinadhana talaga kayo para sa isa't isa, magkikita at magkikita pa rin kayong dalawa. Mas maganda na maging totoo ka sa sarili mo.